Nagbabalik po, Mr. Edgar Genesis Peter Ayao, registered agriculturist po, major in animal science, specialized in swine production. So, ito po yung latest ano ko po, yung previous ano ko po, presentation is yung video po nung about kung naalala po ninyo is yung pregnancy diagnosis. Pinakita ko po yung video ron. So, may diniscuss lang po ng konti ron. So, dito po, ang ipe-present ko po rito is all about presentation about artificial insemination and pregnancy diagnosis. So, I will discuss about artificial insemination and pregnancy diagnosis. So, mahaba talaga kasi ang AI. So, pasensya na, medyo mahaba talaga at sana ay may maibigay ako sa inyong informative information all about swine production. So, yun. Direct to the point na po tayo. So, yan. Ang ano po, nilita ko na tong camera ko. Tingnan mo na. So, yan. Artificial insemination po and pregnancy diagnosis. So, ayan, makikita nyo ako yung mismo yung nag-iay po nung yan. Sa backyard naman po to. So, bago ko nagdala ng similya dyan, nangwa po ko sa trusted artificial insemination center po yan na ano. So, trusted ko na po yun. So, alam ko na po yung quality, subok ko na. So, before ako nanguha po ng similya, chinek ko muna po yung nag-heat detection muna ako sa farmer ko nung that time na yan, bago ako magdala ng similya. So, para hindi po sayang yung ating effort at yung pera ng ating farmer. So, proceed na po ako sa next slide. So, dito sa lesson po nito, artificial insemination and pregnancy diagnosis, ang pag-uusapan po natin dito is yung right timing of insemination. So, previously, I will na-discuss ko na po itong right timing of insemination, and B, artificial insemination technique, and C is pregnancy diagnosis. So, dito sa right timing of insemination sa letter A, dito pumapasok yung kung kailan tayo nagsasalpak ng nag-inseminate. Sa artificial insemination technique naman, ito yung proseso ng pag-insertion po ng catheter. Yan, i-discuss po natin dyan. Yung sanitation, yung hygiene, yung proper, yung type of catheter na ginagamit natin. So, yan. Sa pregnancy diagnosis naman po, pag-uusapan natin dito is yung paggamit po ng calendar method. Pinakita ko sa video last presentation ko. And yung ano po, yung Doppler test na sa scanning device, and yung ano po, yung sandali, ulit tayo, sandali lang po ay cancel. Sige. Continue tayo. Pasensya na. So, pregnancy diagnosis nga po. Balik tayo sa pregnancy diagnosis sa C. Ang pag-uusapan po rito is yung all about sa itong pregnancy diagnosis po na to. Ito. Yan. Ang pag-uusapan po natin dyan ay yung pregnancy diagnosis about sa papasok po dyan yung balik tayo yung calendar, yung antay natin mag after 21 days, antayin natin magbigay ng signs yung baboy kung maglalandi siya o hindi. Ngayon, pag hindi siya naglandi, yun yung manong bilang na dalawang reflex monitoring, 18 to 22 days. First and second, ang tawag po doon, reflex monitoring. So, second, yung Doppler test, yung technology gagamitin natin. Yung may headset kanina kung nakita ninyo sa video ko last presentation, yung may papakinggan ka lang sounds po doon na something na may maririnig ka, so yung buntis na yon. Then next is yung scanning devices, yun yung present po na na tulad po ng ultrasound. Yan, yung makikita natin yung doon, yung embryonic vesicles. So doon natin malalaman kung buntis yung baboy. So yung nga lang, pricing nga lang po yun. So next slide na po tayo. So next is yung right timing of, ito na, pag-usapan natin yung letter A, right timing of insemination.
So, itong right timing of insemination, yan, napakahalaga niyan. Kasi dito nakasalalay yung yung pagbubuntis ng ating mga baboy at yung production po natin, yung dami na magiging offspring o may puproduce nating piglets. At dito rin nakasalalay ang ating kita. So, mahalaga po ito yung timing of insemination. Dito kasi nakasalalay ang production po ng farm. So, mahalaga po yan, yung right of timing. Na-discuss ko na po yan. So, dito i-discuss po natin, babasahin ko po, i-discuss ko. And, gagawin ko po yung best ko kung ano po yung may i-share ko pong knowledge. So, yan, babasahin na muna natin. So, dito sa sa timing of insemination, yan nga. I-play natin ulit. Right timing of insemination, during ovulation, sabi dito, the ovaries shed ovaries eggs for 36 to 50 hours after the onset of estrus. Pasensya na, may ngayong aso eh. Ibig sabihin na estrus landi. So after 36 to 50 hours, 36 hanggang 50 hours mag-uumpisa po mag-ovulate yung inahin ng mula standing heat. 36 hours mag-standing heat po yung matatapos po siya ng 50 hours dun sa ng kanyang estrus, ng kanyang landi. So ang tawag po dun, ang itlog po nun is yung fertilization. Nangyayari po yun sa site po ng fertilization is sa sa oviduct. So next, spermatozoa in freshly collected or chilled semen have to mature or capacitate. So yung pag sinabing spermatozoa, ito yung sperm cell na mature na. So freshly collected siya, kailangan to naka-chilled lang. To have to mature to capacitate. Pag sinabing to mature or to capacitate, yung may kakayanan siya o may ability siyang i-fertilize yung egg during ovulation sa inahin. So third parameters tayo ay sperm delivered into the female's reproductive tract at natural mating generally will survive for 18 hours. In contrast, the fertile lifespan of an egg or ova, yung itlog, egg or ova ang tawag po doon sa term po ng animal science, is only 6 hours. So dito sa sperms delivered into the female's reproductive tract, natural mating will survive 18 hours. So sa AI, ganoon din, 24 hours ang survivability po ng sperm cell sa loob po ng reproductive tract po ng ating inahin. Ngayon, in contrast naman, pagdating naman sa egg cell naman, nasa oviduct na siya, nag-aantay na siya ng similya. So ang buhay naman ng egg doon sa oviduct is sumatagal siya ng only 6 hours. So yung nga, dito po pumapasok yung right of timing of insemination. Hindi basta-basta inseminate tayo. Kaya mahalaga din po ang heat detection. So matatopic din po natin next slide yun. So next is processed semen may not live as long as semen ejaculated during natural breeding. Nevertheless, it should be viable for at least 18 hours, thus long enough to fertilize most of the eggs as they ovulate. So ang ibig sabihin po nito, ang processed semen daw na galing sa boar during breeding ay kailangan viable siya at least 18 hours to 24 yan. Dadagdagan ko na. Para makapag-fertilize siya ng itlog during ovulation po ng inahin. So next tayo. When performing artificial insemination, you must ensure that the sperm will be present in the oviduct when the female ovulates. So ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ay nagpe-perform ng artificial insemination or insemination sa ating alagang baboy, kailangan po ang sperm ay nasa oviduct na po siya. Kailangan mauna siyang dumating doon at mag-iintay siya ng itlog doon once na mag-produce na po ng egg o ova. Ang egg or ova ang female pig sa oviduct po o during ovulation. So yun po yun i-fertilize ng sperm cell yung egg. So para makapag-produce, para mabuo po natin yung embryo. So next is practically you can accomplish this by detecting heat twice a day and inseminating within 12 to 18 hours of the first signs of standing heat. So ang ibig sabihin po nito, na ginagawa po natin ito, ang heat detection is 2 beses sa isang araw. Pag sa
yun nga po ang practice practically. Pero may additionality, meron tayong karagdagan dito. Kapag ka dumalaga, standing heat siya ng umaga, na-detect mo, kailangan ka bawa, naka-preheat pa lang siya. 5 days kasi naglalandi ang baboy eh. Naka-preheat pa lang siya, kailangan po doon is 3 to 5 twice a day or tatlong beses isang araw tayo mag-conduct ng heat detection upang mahuli natin yung standing heat at malaman natin kung kailan siya mag-ovulate. So napakahalaga ng heat detection. So yung heat detection, na-discuss ko na nga po yan. Ngayon, i-discuss po natin ulit sa next slide po yung heat detection, kung ano yung mga technique na yun, heat detection technique. So para mahuli natin yung standing heat. Kasi pag hindi natin alam, yung baboy kapag standing heat siya, ay wala na tayo sa timing. So, kailangan knowledgeable po tayo dyan about sa ano yung science ng baboy na standing heat. So, na-present ko naman sa ibang mga topic ko na yun, standing heat. Siguro alam na po ng mga ibang follower ko yun or ng mga sumusubaybay sa aking topic. So, yun po ang ibig sabihin ng sinasabi po rito sa manual po nito. So, next, actual insemination. When to inseminate. So, ibig sabihin na to, kailan tayo nag-i-inseminate. So, una, test the sow for standing reaction or standing reflex twice daily. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, 2 beses sa isang araw. Sa the sow or gilt o yung inahin or yung dumalaga, kailangan mag-standing reflex siya. Kapag nagsasagawa tayo ng Hans pressure test or riding the back test or yung nag-stimulate tayo ng barako sa kanyang harapan. So, para ma-stimulate yun. Para mag-standing firm siya. Ngayon, next is when to inseminate. Another is inseminate twice. 2 beses daw tayo mag-inseminate kasi nga 8 to 12 hours after stock persons first get the standing reaction and again 8 to 6 hours later. So mas i-elaborate ko pa to. Yung ibig niya sabihin po dyan, yung 8 to 12 hours po na yan, na 2 beses sa isang araw yung stock person ay dapat 2 beses siya mag-inseminate. Isang ibig sabihin po nito from standing heat. Magkaiba po kasi ang approach po ng dumalaga at saka inahin. So nabanggit ko na po dati to. So kapag ka dumalaga, kapag standing heat siya ng umaga, kailangan preheat pa lang, meron ka ng available na similya. So kasi 5 days naman ang yung shelf life ng similya. So pwede ka na mag-stock ng pwede ka na mag-stock po nun ng semen. Wait lang po Kasi nga po, inaabangan mo po dun yung standing heat. So once na nag-standing heat po yun, na-detect mo, example, 6 o'clock AM, pwede ka na mag-inseminate po nun. Then follow up ka nun after hapon, 6 o'clock PM. So yun yung second dose niya. Pag sa dumalaga po sa gilt. Pag sa inahin naman, kapag sa inahin naman mag-ano ka na ron, mag-ano ka na po doon, ang tawag dito, na halimbawa nag-heat detection ka, na-detect mo siya ng umaga rin, 6 o'clock AM, example lang po to, halimbawa lang naman standing firm siya, standing heat or standing reflex kung tawagin natin, ng 6 o'clock AM, kung magdo-double doses po tayo, 2 dose daw, 2 insemination, papalipas po tayo ng 12 hours, sa hapon po tayo magbibigay, mag-inseminate. Follow po tayo on the next day ng umaga. Then pwede pa rin tayo mag third dose po noon sa inahin. Kasi nga from standing heat po, ang ovulation po ng start po ng ovulation ng inahin or sow is 36 hours, matatapos po siya ng 48 hours. So, ang buhay ng bawat itlog kasi is yung ova o yung itlog kung tawagin sa oviduct is tumatagal lang siya ng 6 hours. So may another batch po kasi nagpo-produce ng itlog during ovulation sa site po ng fertilization sa oviduct po. So kailangan yun nga yung ibig sabihin po nung pangalawang pangalawang stanza. So sa third paragraph, if only inseminating once should be done 24 to 30 hours after the onset of standing heat. In practice, we're checking for standing heat twice daily. Inseminate about 24 hours after the sow stands to back pressure. So, ang ibig sabihin po nito, nagbawa sa sa sow, sa gilts muna tayo, dumalaga for the gilts.
Magsagawa po tayo, we will be conduct heat detection twice a day or thrice a day, tatlong beses sa isang araw. Kailangan para mahuli natin yung standing heat. Once na nahuli na natin yung standing heat, so let's say example nga, again, is 6 o'clock AM, standing heat po yung dumalaga. So we're inseminating once lang, isang beses lang tayo o one dose lang tayo magbibigay. Hapon po tayo magbibigay nun. Yung araw po na yon. Standing heat siya ng umaga, ng 6 o'clock AM, 6 PM tayo magbibigay. Papalipas tayo ng 12 hours. Then dun naman sa inahin naman, kung magwa one dose tayo, let's say for example, ulit, again, 6 o'clock AM, yung saw po to ng anak na, standing heat po siya ng, ng umaga, hapon po, hindi pa tayo magbibigay noon. Papalipas po tayo ng 24 hours. So, kinabukasan pa lang, on the next day pa lang po, ng susunod na araw ng 6 o'clock AM tayo magbibigay ng one dose. So yun yung approach kapag one dose. So magkaiba po there's a difference between approach of insemination techniques sa sa dumalaga at saka sa inahin. So mas inelaborate ko lang po dito sa sinasabi ng ikatlong paragraph. So next slide na po tayo. Kaya mahalaga po yung heat detection. So yung heat detection kasi kahit sino naman, lalo pag silent heater, medyo yung kailangan mo dyan, stimulate yan eh. Kahit sino namang sanay na minsan nagkakamali rin. Kahit ako. So kaya nga tayo is ang ating learning is continuous, dapat continuous learning tayo para pag may mga bagong innovation or bagong technique, naaral natin. Siyempre, hindi ko rin alam. Ako, continuous din ako nag-aaral. At willing tayo makinig. So yun, ako naman ay nag-aaral pa rin din kahit sabi mo nang tapos na ako tapos na mag-aral, nag-board exam na, nagpa-practice na, nag-aaral pa rin ako kasi nga continuous naman talaga yung learning natin eh. So next slide po tayo. So another insemination technique, sabi dito. So babasahin ko muna. 30 minutes before use, so remove the stored semen dose from the artificial insemination refrigerator and allow the semen to warm up. So ang ibig sabihin nito sa number 1, sa another insemination technique nito sa unang stanza, 30 minutes bago natin gamitin yung similya, tanggalin na natin siya sa refrigerator upang ma-pre-warm siya. Huwag natin i-blood sa araw, hindi siya pwedeng kailangan sa lang siya, room temperature lang. So 30 minutes yun, i-allow lang natin matanggal yung lamig. Then yun, tayo natin 30 minutes. So this can be done by placing the bottle in a warm place. Yung nga, sabi ko nga, sa room temperature lang siya, hindi pwede sa sunlight, mamamatay. So immediately before use, gently agitate the semen to redistribute the sperm cells through the diluent. So ibig sabihin ng agitate, isway lang natin siya, o pa 8 pa ganyan, or pa ganyan, pa letter 8, pwede natin ganun. Yan ang ibig sabihin ng agitate. Hindi yung ganun kasi mapuputol yung buntot ng similya. So infinite 8, ganun lang ang say nun, o kaya ganyan. Flip mo lang siya ng ganyan. So yun ang ibig sabihin po ng ng agitate. So next, another insemination technique po, clean the sows or gill, yung inahin or yung dumalaga, yung kanyang are or yung vulva, and the area around it with the fresh damp cloth or paper towel. So malinis dapat 'yon. So linisin natin yung vulva, lalo na yung paligid niya, para walang masamang debris or anything na dumi. Sabi kasi rito, this reduces the chance of introducing infectious material into the uterus and also provide sexual stimulation. So maganda rin kasing naglilinis na before mag-AI tayo para makasigurado tayo, ma-ensure natin na walang makapasok na any infectious disease, bacteria o anything man. Kasi nga, instead na mabuntis nga yung baboy, yung mangyayari doon, magre-reheat lang siya. Kahit na okay ang ating heat detection, okay ang quality ng similya, bakit mag-uulit? Kasi nga, dito sumablay tayo rito sa hygiene. So, kung hindi naman sa hygiene, yung nga, iniingatan din natin yung foam tip na wag sumagi. So, pasok pa rin siya sa hygiene. So magkakaroon ng bacterial infection po doon. So pwede siya urinary tract infection. So instead na mabuntis, after 21 days maglalabas siya ng nana. So gagamutin natin siya. So before natin siya, so sayang yung number of days. Magagamot naman siya, nga lang sayang yung lost days natin na 21 days na nag-ulit siya para i-inseminate. So sayang po yung yung gastos po doon sa pagkain. So next, another technique po,
Yun nga yung ito yung ano yung teaser bore na sinasabi. Yung nose to nose contact with the bore is essential during AI. Bakit siya essential? Bakit kailangan during artificial insemination? Babasahin ko muna. The pheromones produced in the bore's saliva induce the intensive receptive period of estrus. So, ibig sabihin po noon, yung pheromones po is sa laway po ng ating barako, nanggagaling po yung pheromones. So, yung pheromones po na yon nai-induce or nai-stimulate po yung landi po ng ating inahing baboy or dumalaga kasi nagpo-produce po siya ng oxytocin. Ngayon, once na nag-produce po ng oxytocin yung nag-release ng oxytocin po yung sow, ang response po nito is ito yung regular wave like contractions of uterus. So ibig sabihin magkakaroon ng contraction. So mas madali niyang higupin yung similya habang tayo nagka-conduct or nagpe-perform po ng artificial ng insemination. So magkakaroon ng contraction yun. Kasi kapag hindi po kasi standing heat yung baboy, once na nag-conduct tayo ng insemination, hindi tayo nag-stimulate, hindi siya properly stimulated ang inahin is i-backflow lang po niya, itatapon lang po niya yun. So kailangan mahalaga ang stimulation of sow or gills during before performing insemination. So, yun nga, word oxytocin released in the sow causes strong standing response or standing firm and regular wave-like contractions of the uterus. So, yun binanggit ko na nga. Nagkakaroon na kasi once na nag-produce ng oxytocin yung inahing yung baboy, babaeng baboy, magpo-provide siya magpo-produce siya ng regular wave-like contraction, magko-contract yung kanyang uterus. So, doon yung kasi yung maihigop po ng similya kaya nga kusang ina-accept ng baboy yung similya kapag talagang landi yung baboy standing heat. Kasi pag hindi siya standing heat, itatapon niya po yun. So sayang lang. Daming backflow matatapon kahit na standing heat, kahit na landi yung baboy ninyo at hindi niyo stimulate, basta sinalpak niyo na lang yung nag-inseminate na lang kayo, panitapon lang yun. So sayang yun. Kahit sabihin natin 4 billion sperm cells yun, 4 billion sperm cells per dose, sayang pa rin naman kasi yung semen. So iwasan natin yung backflow. Marami din factor kasi bakit nagba-backflow, pwedeng nawawala sa alignment yung catheter na gamit natin dun sa cervix. So i-reposition lang ulit natin yun. So isang factor yun. So i-delay dapat natin. So pwede ring kaya rin nagba-backflow. Hindi preheat pa lang. Early, masyado kang maaga ng salpak. So kulang ka sa heat detection. Stimulation yun. Kailangan mo ng stimulation. So, next, babasahin ko to. It is the essential contractions that draw the semen from the semen pack or yung squeeze bottle through the uterus and up to the site of fertilization. So, ito, sabi nga nila, yung pag-i-stimulate kasi before performing artificial insemination, nakakatulong ang stimulation sa contraction ng uterus para mahigop niya o ma-withdraw yung semen na galing sa squeeze bottle through gravity, na tulong din ng gravity at contraction din, nagtulong yung gravity at yung contraction po ng uterus ng inahing baboy na galing sa semen pack or sa squeeze bottle papuntang uterus hanggang dun sa site of fertilization o yung tinatawag nating oviduct at during ovulation. Yun ang ibig sabihin po nun. So, yun, next slide na po tayo. So another insemination techniques is always use a new catheter on each sow. Kaya nga may gumagamit. Meron kasing disposable catheter, merong hindi siya disposable, yung ni-sterile lang siya. So mas prefer natin yung disposable kasi mura lang naman po yung disposable catheters eh. Ngayon ang catheters po, may different type po ng catheters. Merong spiral type, merong foam tip para sa inahin na tumalaga, merong intrauterine, yung may extension pa siya para siyang kumbaga sa AI po ng baka. Mayroon pa siyang another extension po para maabot niya yung uterus. Yung kasing yung kasing foam tip lang, yung bilog o yung dumalagaw inahin man yun na catheter is sa cervix lang siya nakakarating. Yung intrauterine na sinasabi ko, mayroon another extension pa siya para mapuntahan niya yung uterus. Mas madali. Kahit pisilin mo yung pwede yun. So next is, pero bagong pisilin yun, kailangan stimulate mo pa rin inahin. In just 1 seconds, andun na agad yung naipasok mo na agad yung similya ng walang backflow. So next is another insemination technique, lubricate the tip of the catheter with a small amount of semen. So lubricate, pwede tayong gumamit dito ng
ano ng synthetic gel na walang halong ano to walang halong yung ano lang yung common lang na ano na gel. So pwede rin yung similya kung wala tayong available na ano na lubricant. So next, yung handle catheters carefully. So pag sabing handle catheters carefully, ingatan natin na wag madumihan yung lalo na yung tip po ng ano ng catheter. Kung ano mang klaseng catheter yung gamit natin, iwasan natin yun yung rubber niya is dumikit sa dumi o sa kulungan ng baboy o sa bakal kasi nga magkakaroon ng bacterial infection. Ano yun na yung instead na mabuntis, possible na hindi mabuntis. Kasi nga nagkakaroon siya ng infection. So next, do not touch it or allow it become dirty before use. So bago gamitin, wag nating hayaang hawakan yung dulo, hindi hinahawakan kaya pag binibili natin yung catheter, may plastic siya kung i-imagine natin saka naka-plastic din yung foam niya kasi nga hindi pwedeng madumihan yun. Once na nadumihan yun, wala na. Kahit sabihin mo ng okay ang heat detection natin, standing firm yung baboy, okay ang quality ng similya, sablay na tayo. Doon pa lang sablay na tayo, wala na. So, isang insemination, isang technique po 'yon. So, another technique po ng insemination is part the lips of the vulva, insert the head of the catheter into the vulva. So, ito ibig sabihin niya ito. Dito na tayo. Yan, bibilugan ko para makita na niyan. So, ibig sabihin niyan, part the lips of the vulva and insert the head of the catheter into the vulva. Gently push it forward and upwards at an angle of 45 degrees Celsius into the reproductive tract, being careful to miss the entrance to the bladder. So, papaliwanag ko to. So, ang ibig sabihin nito, yung lambe ng ari ng baboy or yung vulva kung tawagin, before natin i-insert yung head ng catheter, yung foam tip, kung foam tip may gamit natin o yung spiral man or yung intrauterine man, iingatan natin at gently, dahan-dahan nating itulak yun forward at ang position po ng catheter is 45 degree. Bakit siya naka 45 degree? Kasi dun sa anatomy po kasi sa anatomy ng reproductive tract po ng ating inahing baboy o babaeng baboy or yung sire is ang unang madadaanan mo dun is yung pantog o yung gallbladder. So kaya naka 45 degree, iiwasan mong wag kang tumama doon sa entrance ng bladder. So kasi once na tumama ka doon, iihi yun. Nagkakaroon na ng contamination. So once na nabahira na ng ihi, syempre may butas yung foam tip, yung dulo nun yung catheter. Yung hawak mong semen pack or squeeze bottle man yan, mabahaluan na ng urine. So magkakaroon na ng urine contamination sa similya, mamamatay na 'yon. Kasi nga may pH level lang din na optimal ang ng similya para mag-survive. So hindi siya pwedeng mahaluan ng chlorine, hindi siya pa pwedeng mahaluan ng ihi dahil ang ihi ay acidic. So pwedeng mamatay ang similya doon. So another tip 'yon. Bakit hindi nabuntis? Kasi nga ganun nangyari, namali ka ng insertion. So doon pa lang, so mablay ka na, napaka-basic. So malaking bagay na rin, malaking kawalan na rin 'yung kasi nga isipin mo another 21 days ulit magbuo. Hindi na buntis. Dahil nga lang sa pagkakamali na 'yan. So kailangan natin i-consider to yung part the lips of the vulva and insert the head of the catheter into the vulva, gently push it to forward and upwards at an angle of 45 degrees Celsius into the reproductive tract, being careful to miss the entrance to the bladder. So tandaan natin 'yan, ingatan natin 'yan. Isang factor din po 'yun. So next, another insemination technique po is yung gently push the catheter through the vagina. So una kasi vulva, sunod vagina. Tapos gallbladder. Ngayon, gently push the catheter through the vagina. Spiral catheters are rotated counterclockwise and steadily push to lock into the cervix. So pagka ang gamit natin na spiral type, ito yung pinapaikot natin, yung counterclockwise pag na-insertion natin. So, kailangan to lagyan natin to ng lubricant. Kung wala tayong lubricant, pwede yung similya ang gamitin natin. So, ang insertion po ng 45 degree din, ganun din, katulad ng foam tip. Counterclockwise po ang pagkabit nun para iwasan natin yung gallbladder habang pumapasok sa vagina. Hanggang sa maabot natin yung cervix at pag nag-lock na yon, kasi nga, mas maganda to gamitin din itong spiral type kasi naglalak to Kasi nakahawig to sa mismong penis ng bore. So, mas naglalak to sa cervix. Hindi basta-basta natatanggal. Hindi katulad ng foam tip,
madali siyang matanggal. So ito, okay, para sa akin mas okay to. So experience na nag-inseminate na. Pero sa mga baguhan pa lang nag-inseminate, hindi advisable yan kasi once na nagkaroon ng dugo, wala na. Patay tayo dyan. Ano yung ulit yun. Kaya magkakaroon siya ng blood contamination, hindi magbubuntis yun pa nagkaroon ng dugo. Kasi nga nagasgas mo yung cervix eh. So next is yung yun yung ibig sabihin nun, yung gently push the catheter through the vagina. Spiral catheters are rotated counterclockwise and steadily pushed to lock into the cervix. So, the catheter is inserted. So, saan ba tayo? Iguguhitan ko lang para makita ninyo. Dito na tayo. So, yan. So, yun ang ibig sabihin yan. The catheters is inserted as far as it will go. The flange on the non-spiral catheter can be felt passing over the cervical folds while the spiral type is locked in when a gentle pull fails to free it. So, ito pa, you can also tell, sabi nyo rito, yan. Ay, mali pala. Ulitin ko. Ayan, sabi rito, you can also tell that you achieve a correct lock when the catheter tends to spring back in a clockwise direction. If you can achieve a lock, remove the catheter and try again. So ulitin lang natin yung proseso. So pagka hindi pa siya malalaman mo nang pag wala ka pa sa sa cervix eh. Malalaman mo pag nasangganan ka na. Pag hinatak mo na yung catheter noon at hindi para may humahatak sa loob, ayun na yun, nakalock na yun. Mas ramdam mo yan pagka spiral lang gamit mo. Sa foam tip kasi bumibitaw eh. Pag masyado malakas yung hatak mo, kailangan may gently lang yung paghatak. So doon pa lang malalaman mo na pag nasa cervix ka na. Kaya nga tinawag na gently, dahan-dahan lang kasi nga pwede mo kasi magasgas yung cervix. So magkakaroon ng blood doon. Pwede magkaroon ng dugo. So mahaluan ng dugo yung similya, magkakaroon ng blood contamination. So next slide na tayo. So another technique is ito nga. Another insemination technique. Ito, cut the tip of the semen bottle and fit the tip into the catheter. So madali lang to. Kakat mo yung pwede kahit di mo naman, wala ka namang hawak na gunting, gaganon mo lang yung sa may kung semen pack man yan or kasi may takip yun eh. Tutulak mo lang ng tambo yun, mapuputol na yun. And ipapasok mo rin sa tip ng ng catheter. Wala kasi akong dalang sample ng catheter, papakita ko saan eh. So the bottle is raised over the south back and squeeze a little to remove the airlock into the catheter. So kailangan is i-squeeze natin yung ng konti para yung airlock mawala, yung hangin. Yun yung ibig sabihin po nun. So next, another technique po is if the sow is well stimulated, insemination will only take 5 to 10 minutes. So sabi rito, kapag daw yung inahin ay properly stimulated o yung stimulate natin ng maayos, yung standing heat siya, matatapos lang to is 5 minutes, 10 minutes, minsan wala pang 5 minutes, tapos na eh. 2 seconds lang, tapos na eh, pag talagang standing heat. So kaya mahalagang stimulation before insemination. So with the aid of gravity, semen is drawn into the sow by wave-like muscular contractions into the uterine horn. So ito yung sinasabi ko kanina. Yung tulong ng gravity, dahil nga nasa taas yung squeeze bottle mo, yung semen pack mo, madali niyang may drone into the sow, madali niyang i-drone yung similya, i-withdraw yung similya papunta dun sa kanyang reproductive tract. Gawa ng yung kapag properly well stimulated yung inahin, is yung uterine horn mag-provide siya ng wave-like muscular contraction o yung contraction. So hihigupin niyang kusa yon kapag standing reflection baboy. Kasi pag hindi siya standing reflection baboy, hindi niya hihigupin. So wala siyang wave-like muscular contraction na mangyayari dun sa uterine horn. So ang gagawin nun, iba-backflow niya lang yun, itatapon yun. So pag nagkakaroon ng backflow, dapat hinto ka, delay mo, mag-stimulate ka ulit. Yun yung ginagawa sa conventional AI. Pero pagka ang gamit mo ay post-cervical artificial insemination or yung intrauterine catheter naman ang gamit mo rin, no need mo, stimulate mo lang sandali, in just seconds, tapos mo na kasi yun eh. Mabilis lang kasi pwede mong pisilin pagdating sa sa intrauterine.
So, pero pag conventional AI nga, ayun nga, kahit naman sa post-cervical artificial insemination sa malalaking farm, bumabalik pa rin sila sa traditional AI, yung conventional AI na ini-stimulate din yung inahin kapag nawala sa standing firm or standing reflection baboy. So, yun po. Next, another technique po, dito po sa sa ikatlo. Ito, dito na tayo. Yan. Dito na tayo sa mali. Yan, dito na tayo sa Yan, dyan na tayo. Dito na tayo. Yan. So, another technique of insemination is sexual stimulation should be continued to promote the contraction. So, kaya tayo nag-stimulate para magkaroon ng contraction dun sa uterine horn, sa reproductive tract po ng bating baboy. Kasi pag walang contraction, hindi hihigop yan. Tatapon lang yung similya, sayang. No, next is proper stimulation is necessary to achieve full sow stimulation, which is helpful in the uptake of semen to the sow's reproductive tract. So malaking tulong ang stimulation, yung paghimas o pagromansa ng baboy sa kanyang tagiliran. Yan, ihimasin mo lang yun. Tapos papaamoyan mo ng similya para mag standing heat ulit siya. So pag standing heat kasi doon nagkakaroon ng contraction. Kaya minsan magtataka ka, mag-i-AI tayo, minsan yung farmer magtataka, boss, standing heat naman yung baboy ko, nung ini-AI ko panitapon yung similya. Kasi nga hindi mo in-stimulate. Basta sinalpak mo na lang, hindi ganoon. Kailangan stimulation muna. Kumbaga sa re-romansahin mo muna siya bago ka sabak agad. So pag na-stimulate mo yung baboy, so magpo-produce na ng oxytocin sa utak niya yun. Ngayon, yung pag nag-produce ng oxytocin siya sa niya, yung inahin, magkakaroon na siya ng may induce yung uterine horn na mag-produce ng wave contraction. So yun yung contraction na yun yung ihigop ng similya. So yun ang ibig sabihin po nung sexual stimulation should be continued to promote the contraction, and proper stimulation is necessary to achieve full sow stimulation, which is helpful in the uptake of semen to the sow's reproductive tract. Yun ang ibig sabihin po nun. I-breeding hindi to saddle cuddle to. Breeding cuddle or yung AI stud kung tawagin doon, yung pa letter U. Yung parang may nakaakap doon sa hind leg, sa may back fat ng ng inahin or ng dumalaga, yun po yung tawag doon. So mas madali mag-AI po niya. Meron na akong na-present na video niyan. Mabilis lang, less time consuming and less backflow, walang ganong backflow, and convenient din sa nag-AI, convenient din sa farmer, sa AI technician. So kailangan yan ay breeding cattle can also be used to stimulate the sow. So ito maganda to, effective tong yung breeding cattle na yan. Hindi saddle yan, breeding cattle. So next is bang tawag dito? Ito nga, nilitan ko lang kasi hindi na mabasa dun eh. Yan, if backflow occurs, yan, pag nagkaroon daw ng backflow, na lumitaw na backflow, disconnect the bottle, reposition the catheter, and delay insemination for 1 minute or 2 minutes. Kaya 1 minute or 2 minutes, i-stimulate mo siya ulit para mag-standing heat. Kasi nga nawala yung contraction. So kailangan mo siyang i-stimulate para magkaroon ng contraction para higupin ulit yung similya. So a small backflow is not unusual. So hindi siya unusual and not detrimental provided enough semen with an adequate sperm count is used. So may konting backflow, okay lang yun. Huwag ka mabahala ron kasi naman yun sabi nga ng science is in every dose there is a 4 billion sperm cell. So may traveling period din na kino-consider doon at viability. So in all is 8 hours po yun. So wala tayong kabahala doon. Basta na alam natin sa timing tayo at alam natin quality similya at alam nating standing heat yung baboy, tamang heat detection natin, mabubuntis yun. Ngayon kung hindi nabuntis yun, possible nga na okay yung quality ng similya, nakadalawang attempt ka na sa inahing baboy mo, hindi pa rin nabubuntis, pero properly heat detection, standing heat talaga siya, nagbigay ka ng vitamin E, DE para ma-enhance yung tinatawag nating kanyang ovulation, maraming egg yung kanyang ma-produce during ovulation,
possible sterile po yung yung inahin. So, yun po yung time para tayo mag-cal o i-dispose yung inahin kasi nga non-productive na siya. Ibig sabihin hindi na siya advisable gawing inahin. Kasi nga kahit nag-standing heat siya, wala naman siyang egg cell na pinoproduce. So, ang aim nga natin sa AI o sa breeding is pagsalubungin si egg cell and sperm cell sa oviduct para ma-fertilize ni sperm cell si egg cell para magkaroon ng embryo at mapatuloy maging pigless siya afterwards. So, yun ibig sabihin po nun. Ay, ba't nagulit? So, ayan, babalik ko lang. Tapos na tayo dun sa Yun, sa backflow pala, karagdagan, sa backflow, maaari ding nawala sa position yung mo. Yung lalo na kung ang gamit mo ay foam tip type of catheter. Normally, kulay kulay green or yellow ang kulay niyan. May pang dumalag at may pang inahin. Normally, madalas kasi nawawala sa sa cervix, sa alignment. So, sa positioning sa position sa cervix. So, nagkakaroon ng backflow. So, kailangan natin alalayan. So, isang factor yung nagkakaroon ng backflow. So, pag nagkaroon ng backflow, hihinto mo yung pag-inseminate, tapos back to procedure ka ulit. Para hindi sayang yung similya. So, next slide is another insemination technique. After semen enters the sow's or gill's reproductive tract, sexual stimulation should continue for several minutes. So, ang ibig sabihin nun, pag after natin mag-inseminate, natapos na natin, stimulate ulit natin yung inahin or yung dumalaga. Bakit? Ito nga, sabi kasi dito, sabi ng science, hindi ko sabi this ensures that the uterus actively forces the sperm cells towards the oviducts or fallopian tubes where fertilization takes place. So, ang ibig sabihin po nito is nakakatulong kasi yon after mo mag-inseminate, maitulak papunta sa oviduct or yung or fallopian tubes na doon nangyayari yung fertilization. Doon nagfe-fertilize yung egg ay yung sperm cell na fine-fertilize niya yung eggs. Ang lugar na yan, ang tawag po dun sa lugar na yon sa reproductive tract na yun ay fallopian tubes or oviducts. So, the catheter can be left in place to assist with stimulation. So, pwedeng iwanan. Pero ako hindi ko iniwanan lalo kung walang ipitan. Ang ginagawa ko naman, 15 minutes ko inuubos yung naman ng 15 minutes. 5 minutes ko siyang i-stimulate, i-massing ko yung tagiliran. So, pag na-after ko na nun, para maiwasan yung backflow, yun nga, para matulungan siyang may tulak papunta ron sa yung sperm cell papunta sa oviduct. Makatulong, walang mabawasan yung backflow. Kasi nagkakaroon ng backflow after insemination din So, para maiwasan yun nga, ihimasin natin siya after natin mag-inseminate. So, ako, ginagawa ko pag walang ipitan ng baboy, lalo kung nasa lang siya, kwadradong kulungan lang. Maaari kasing dumunggul-dunggul yung catheter dun sa debris sa pader. So paading magasgas yung yung cervix. So hindi siya advisable. Kung may ipitan pwede, okay lang. Pero kung wala kang ipitan, kung backyard ka lang, wala kang ipitan, mas maganda tanggalin mo. Tanggalin natin yung catheter. Kasi nga instead na babuntis, baka kasi ito yung ari niya, ito yung yung catheter, ito yung pader. Dumunggul-dunggul doon, syempre gaganon-ganon yung foam tip doon sa loob ng cervix, magagasgas. So instead na mabuntis, so magkaroon ng failure na hindi mabuntis yung baboy. Kasi nga, okay na sana, nangyari, doon pa lang sablay na. So next is when removing the catheter, pag tinatanggal daw natin catheter, ensure that free end is higher than the vulva or semen may sipon out. So allow the sow to remain undisturbed following dissemination. So, kailangan pagtatanggalin natin siya is nakapataas. Hilain ng dahan-dahan lang. Hindi yung biglang hatak. Ngayon, kung catheter na spiral catheter ang gamit natin, is clockwise. Yung clockwise kasi pa ganito. Oras ang counterclockwise pa ganyan. Ang clockwise paayon siya sa orasan. So, pagtatanggalin natin siya pa ganun, pa kanan. Ang pihit ng tapos dahan-dahan nating gilain pataas. Yun, okay na yun. Na yun?
Yun ang proper removing of catheter po. So next slide po tayo. Ito na, sa heat detection tayo. So sa heat detection, ito sa heat detection, dito muna tayo sa Hansch pressure test. Yan. Ito yung yung ini-stimulate, 'di ba pinakita ko na sa video kanina. Yun nga, yun yung tawag doon, Hansch pressure test yun, or stimulation din ang tawag doon. So yan ang isang technique para mag heat detection. Ito naman, riding the back test, yung sasakyan natin. Kapag tumakbo yan, ibig sabihin hindi pa standing heat yan. Pero pag nag-standing firm na siya, standing heat na yan. So isang isang heat detection technique yan. So una, Hansch pressure test. Pangalawa, riding the back test. Then heat detection, another technique is semen on the snout. Ito nga, ito yung yung semen is pinapaamoy natin sa ilong ng baboy para ma-sense ng baboy yung similya, yung pheromone, maamoy niya. So mag-produce siya ng kanyang oxytocin, then ma-enhance yung contraction ng activity ng yung uterus horn. So yun. Next is teaser bore, ganun din yung purpose niyan. Another heat detection yan. So pag malaking bagay din to teaser bore kasi maamoy niyo yung sex pheromone eh. So may enhance yung estrus o yung landi ng baboy. Ito yung teaser bore yan. So next slides natin, another technique is artificial insemination. B. Siyempre, walang aray sa AI. Bakit? Hindi alam ng baboy, buntis na siya. Tao lang nagsagawa. Pero sa similya pa rin ng baboy yun. Yun ang ibig sabihin po nun. So next is next slides. History of artificial insemination in the Philippines. So 1962 na introduce sa Pilipinas. So increased use of the technology, estimated of 70% of farms using AI. Noon nung 2019, pero ngayon siguro halos 95% o 99% na ang gumagamit ng artificial insemination. Yung mga nakakain nating baboy ngayon nowadays, hindi na halos wala nang natural breeding doon o bulog eh. Karamihan doon na artificial insemination na yun. So hindi na 70% to 80%. 80% na to. Ito kasi sabi niya 70% to nung year 2019. 2026 na ngayon, siguro nasa 99% na yan. Next is yung slow growth due to lack of information dissemination and proximity to source of wrong impression. Noon. Pero meron pa rin mangilan-ngilan itong part na to. Meron pa rin mangilan-ngilan na may wrong impression sa katulad dito, yung ginagawa ko, information dissemination ng artificial insemination. Meron kasi nagsasabi, pagka AI, di naman nagtutuloy yan, iba pa rin yung bulog. Hindi, parehas lang yun. Nasa nasa proper heat detection yun and proper timing of insemination ng stocks person yun, or ng AI, or ng farmer. So, kaya nga tayo nagsasagawa ng ganito, ng information dissemination, is para magkaroon ng knowledge po yung mga ibang farmer at yung kanilang kaalaman ay mabago. Kasi yung iba kasi sabi nila, AI, hindi naman ikatotoo yan. Hindi, proven na yan. So halos sabi ko nga, halos karamihan ng kinakain natin baboy ngayon is produced from artificial insemination. So next natin is how can AI be implemented? So saan ba daw ba siya pwedeng gawin? Pwede siyang gawin sa on-farm artificial insemination center, pwede ron. Cooperative boar studs, so sa mga nag-aalaga ng boar, pwede nung mainahin sila. Sa commercial AI center, sa backyard farm, pwedeng gawin yan. Kahit na small scale ka lang, mapapalaki, mapapaliit, pwede yan. So methods of breeding, so dalawang klase ang methods of breeding, isang natural, isang artificial insemination. So ito, sa natural, kung makikita niyo, ang disadvantage kasi ng natural, pag maliit yung inahin, yung dumalaga mo, malaki yung barako, kaya ring mapilayan yung iyong dumalaga. Instead sa artificial insemination, kahit na katamtaman lang yung sukat o malaki man yung inahin mo, maliit man, okay lang kasi kayang-kaya ng AI yan. O mahirap man puntahan yung lugar mo, kahit iskinita lang yung daan, hindi mo pwedeng yan o kayang-kaya ng AI yan. Madali kasi ang AI, nakalagay lang sa semen pack or sa squeeze bottle. So ang dala-dala lang natin doon is cooler
na ano pa, kasi kaya kinukuler natin during travel yun para yung temperature ma-maintain natin. So next is ayun nga, what is AI means? So ibig sabihin sa AI mas mabilis nating ano na-improve yung genetic niya, yung lahi. Bawa, chapsuy yung ating baboy, yung term kasi ng sa Pilipinas, yung hindi natin alam kung anong ano niya dahil wala siyang animal pedigree, wala siyang papers. So chapsuy ang tawag po doon. So it's either large white man yan, landrace, turok, or pitrine. So yun naman ang common breed ng Pilipinas eh. So meron na ngayon white turok, may mga bago na. Meron na ring ito yung kalahating puti, kalahating itim, nalimutan ko na yung tawag doon. So yun, Hampshire pala, Hampshire. So yun, pwede po yun, pwede po yun sa AI. Ang kagandahan ng AI, mabilis ma-upgrade yung yung ating lahi ng baboy. Yan ang ibig sabihin ng faster genetic improvement. So from chop suey, hindi siya purong F1, or lalagyan natin siya ng bawa, kukuha tayo ng gagawing inahin, ang ginamit natin ay GP lines, tapos chop suey yung inahin. So at least paano, may bloodline po na GP yung magiging offspring, yung magiging produce mong piglets. So hindi mo na siya tatawagin chop suey. Kaya yun ang tinatawag na faster genetic improvement. So kung fattener naman, yung sasalpak mo is terminal lines, tulad ng mga ano ba yung mga terminal lines, yun nga yung durok, pitrain, durok, yung PD or yung pitrain, yung durok, yung white durok. Meron na ring white durok ngayon eh, dati durok lang eh, ngayon may white durok na rin dahil nga sa genetic crossbreeding yan na natin yung mga breed na yan. So yun, mabilis ang faster genetic improvement pagdating sa AI. Hindi katulad sa bulog or natural breeding, matagal. Sa yung transmission po ng ng ASF ngayon, mabilis. Pag sa delikado pagka natural breeding, pwedeng mahawa. So next slides, ito nga, size doesn't matter. Kung sa ating tao is age doesn't matter, sa AI, size doesn't matter. Yan ang ibig sabihin po niyan. Ito, too big male. Malaki yung pag sa barako, kasi masyadong malaki yung barako, maliit yung inahin. So maaaring mapilayin yung ating inahin. Pag sobra namang laki ng inahin, ang liit ng barako, hindi niya na maabot. So sa AI, kahit alin diyan pwede yan. Kahit alin sa part nito. Kahit alin sa part na to, ang AI pwede siya dito, pwede siya diyan. Yan ang ibig sabihin niyan. So kasi itong una itong una, malaki kasi yung diyan, malaki yung inahi, yung tag dito, malaki yung barako, maliit yung inahin. Ito naman, maliit yung barako, malaki yung inahin. So baligtad naman. Pero kung AI, pwede yan. So kaya nga sinabi nilang size doesn't matter, yun ang ibig sabihin po nun. So next slide na tayo. So yan, kung makikita nyo, si Superman. Yan, more pregnant sows at one time. So ang ibig sabihin po niyan, more pregnant sows at one time, or more pregnant sows or gilts at one time. May naglalanding versus natural breeding to, may naglalanding 30 inahin sa isang commercial farm, 30 na gilts, 15 na gilts or 15 na sow. Kayang-kaya ng artificial insemination yun i-breed sabay-sabay. Hindi katulad ng natural breeding, 1:1 ka lang. Tapos pagpapahingayin mo pa siya. So yun ang kagandahan ng artificial insemination. So yan ang ibig sabihin ng more pregnant sows at one time. So next is ayan nga. So reduces the transmission. Yun nga, na re-reduce natin yung transmission kasi nga yung barako katulad ng AI is nandun lang siya sa kanyang kulungan. Hindi katulad ng bore for rent, yung unang araw yung bulog-bulog, yun, kung saan pumupunta. So malaki ang
malaki ang chance na magkaroon siya lang ng STD or yung sexually transmitted disease. So, pwede rin sila magkaroon. O, lalo na yung African swine fever ngayon. Mas mabilis ang transmission pagka bulog. So, mas prefer natin ang artificial insemination nowadays. So, next is, ayan, kahit seniors, ito. Kahit senior citizen, ayan, kahit senior citizen, pwede pa. Yun ang sabi ng, ng, ayan, pwede pa kasi, bawa naglalandi pa siya at okay pa naman kanya nilalabas, pwede pang EA yun. Kasi nga sa AI kasi faster genetic upgrade improvement kasi. So kahit matanda na pwede natin salpakan pa rin ng as long as maganda pa yung kanyang ovulation, nag-standing heat pa siya, pwede pa. Pero normally sa farm kasi 6 parities lang yung 6 na anakan. Kasi ang parities po kasi sa animal term, sa hindi po nakakaalam, sa mga nakakaalam po, alam niyo na po yun. Sa hindi po nakakaalam, ang parities po, yun yung panganganak. Ilang beses nang nanganak sa isa. Bawa sa isang taon, nakapanganak siya ng 2 beses. 2 parities, yun ang tawag doon. Ano pong ibig sabihin nun? So, ito naman, lesser number of births, less feed cost, labor, etc. So, meron tayong 30 inahin. Hindi na tayo mag-aalaga ng barako. Pwede naman tayong kumuha sa mga trusted AI center. So, doon pa lang malaki ng tipid natin sa feed cost, sa labor and etc. So, yun ang advantage pa rin. Maraming advantages ng AI kumpara sa natural breeding. So, less time consuming. Yun nga, pagka kasi natural breeding o yung barako, ang bawa, minsan kasi may baboy na ayaw, kahit sabi mong hit na siya, ayaw niya magpaasawa. Lalo pag malaki yung, ayaw yung paasawa sa baboy, sa barako. Tapos, lalo na pag malaki pa, may hirapan. So, yun nga, hindi mo rin matagumpay na mabibreed yun. So, kumbaga sa na talaga AI talaga, maraming lamang ng AI. AI, sandali lang, in just 10 to 15 minutes, tapos na. So, less time consuming. Tapos, ano pa ba? Ayan. Ito na, next na tayo is yung So, ito, pregnancy diagnosis. Next topic ko na to ulit. Pregnancy diagnosis. Ko-continue ko na lang. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. At naway may napulot po kayong aral may apply ninyo sa inyong babuyan at may apply niyo sa inyong mga kliyente. Kung kayo may swine practitioner o hog raiser o ano man, sana may apply po ninyo nito. So maraming salamat po and God bless. Goodbye! So natapos ako sa Ay, nasave ko ba?